Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Amaya. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Sa probinsya ng Samar, tahimik ang isang baryo sa gilid ng kagubatan. Tuwing dapit hapon, dumadampi ang malamig na hangin mula sa gubat. Ang mga tao ay nagmamadali ng pumasok sa kanya-kanyang tahanan na tila may iniiwasang dumalaw na bisita mula sa dilim ng kakahuyan. Doon nakatira si Amaya. 30 anyos na mga sandaling yun. Isang dalagang kilala bilang manggagamot ng baryo. Ninana mula sa ina ang kakaibang talino, ang paggamit ng mga halamang gamot, dasal at orasyon na hindi lamang para sa lagnat o sugat, kundi maging laban sa mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Mula pagkabata, si Amaya ay palaging nakikitang mag-isa sa gilid ng bundok. Nakalubog ang mga kamay sa lupa, naghukay ng ugat, o kaya'y naglalakad sa kakahuyan upang manguha ng mga dahong hindi pinapansin ng iba. Hindi ito kagaya ng mga kababaihang masaya sa palengke, nagkakatuwaan sa sayawan tuwing pista, o nakikipagkwentuhan. Tahimik lang, mapagmasid at palaging may bakas ng hiwaga sa mga mata, na tila may bigat ng nakaraan na ayaw ilantad at mga lihim na itinatago kahit sa sariling puso. Ngunit lahat ng nakagisnan, nagbago. Isang gabi, malamig ang hangin at napupuno ng katahimikan ang buong paligid. Nang dumating ang sandaling magtatakda ng bagong kapalaran, isang kapalarang hindi niya matatakasan kailanman. Habang naglalakad si Amaya pauwi mula sa gubat, dala ang mga halamang nakuha. Ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin, at sa bawat hakbang sa madilim na daan, may kasabay na mabigat na yabag sa likuran. Alam niya na hindi ito pangkaraniwang tunog. "Sino yan?" tanong ni Amaya. Ngunit walang tugon. Tanging kaluskos ng tuyong dahon ang umaalingaw-ngaw. Dahan-dahan itong lumingon at dito nakita ang isang nilalang na nakatayo sa hindi kalayuan. Mataas ito, payat ngunit matikas ang tindig. Ang balat ay labis na maputla na tila wala ng dugo. Ang mga matay kumikislap sa dilim, parang mata ng pusa na may sariling liwanag. At ang pinaka nakakakilabot, ang ngiti nitong mahaba, mabangis at naglalantad ng matutulis na pangil. "Magandang gabi, Binibini. Mukhang nag-iisa ka yata." Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Halos mabitawan ang sisidlang gawa sa yantok na puno ng dahon at ugat. "Anak ng isang aswang, huwag kang lumapit." Wika ni Amaya. Mabilis na hinawakan ang mutya na palaging nakasabit sa leeg. Isang bato na minanapa mula sa ina. Pinisil niya ito ng madiin, umaasang magsisilbing pananggalang kung sakaling umatake ang nilalang. Ngunit imbis na sumugod, yumuko lamang ang nilalang. Bahagyang tumungo ang ulo na para bang nagbibigay galang. "Binibini, hindi ako nandito para takutin o saktan ka." Natahimik si Amaya. Umiikot ang kaba sa dibdib.
Pinipilipit sa pagitan na matinding takot at hindi maipaliwanag na pagtataka. Hindi niya alam kung tatakbo o makikinig sa boses ng nilalang na ngayoy tila tao ring nakikiusap sa kanya. Kung nandito ka, hindi para manakit, anong pakay mo sa akin? Matagal na kitang pinagmamasdan. Iba ka sa kanila. Wala kang takot sa dilim. Nanggagamot ka. At higit sa lahat, hindi nananakit. Ako man sawa na ako sa dugo at laman. Tugo ng lalaking aswang. Napakunot ang noo ni Amaya. Hindi binitawan ang tingin sa nilalang sapagkat kinakabahan. Aswang na nagsasawa sa sariling kalikasan? Paano ko paniniwalaan yan? Niloloko mo ba ako? Tanong ni Amaya. Unti-unting humakbang palapit sa kanya ang lalaking aswang. Ang bawat yapak ay may kasamang malamig na simoy ng hangin. At sa bawat lapit, lalong sumisikip ang dibdib ni Amaya. Subalit hindi siya umatake. Ang bawat galaw ay maingat. Tila isang nilalang na takot ding masaktan o baka takot ding makasakit. Dahil totoo ang sinasabi ko, gusto kong malaman kung posible bang magbago ang isang katulad ko. Humigpit ang hawak ni Amaya sa mutya. At bakit ako naman? Bakit ka sa akin lumalapit? Dahil ikaw lang ang may kakayahang makakita at makausap ako ng ganito. Sa iba, tanging takot lang ang nakikita at nararamdaman ko. Sa'yo, nakikita ko ang pagkilala. Sandaling natahimik ang dalaga. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman o kung niloloko lamang siya ng nilalang. Nang gabing yun, umuwi si Amaya na magulo ang isipan. Sa maliit na bahay na gawa sa kawayan at pawid, paulit-ulit na iniisip ang sinasabi ng aswang. Anong klaseng aswang yung naghahangad magbago? Posible ba talaga yun? O isa lang tong panlilin lang? Tanong ni Amaya sa sarili. Habang nakahiga, nadidinig niya ang mga huni ng kuliglig at ang malakas na hangin sa labas. Subalit sa lahat ng yun, nadidinig pa din ang tinig ng aswang na nagsasabing gusto niyang magbago. Ilang gabi pa ang lumipas. Muling tinahak ni Amaya ang madilim na gubat. Bit-bit ang maliit na basket. Hinahanap ang mga dahong ginagamit sa paggawa ng mga gamot. At doon, mula sa lilim ng mga puno ay muling lumitaw ang nilalang. Amaya, muli tayong pinagtagpo. Hindi na nagulat si Amaya. Sa halip, umugot ito ng malalim na hininga. Pilit tinatago ang pangambang kumakabog sa dibdib. Ngayon, alam mo na pala ang pangalan ko. Pero wag mo kong laging sundan. Baka mapansin ka ng iba. Napangiti ang lalaking aswang. Ang maputlang muka, bahagyang nahagip ng liwanag ng buwan. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako nakikita. Maliban na lamang sa mga tulad mo. Ha? Ano? Paano nangyari yun? Teka lang, ano bang pangalan mo? Natigilan ang aswang. Saglit na tumingala at naghahanap ng sagot sa mga bituin na kanina pa nakasilip mula sa kalangitan. Nakalimutan ko na eh. Matagal na ako naglalakad sa dilim. Pero kung nanaisin mo sana, maaari mo kong tawaging Ibrahim. Ibrahim?
Ngayon ko lang nadinig yung ganyang klaseng pangalan na. Pero maiba ko, ano ba talaga yung kailangan mo sa akin? Napatigil si Ibrahim. Kumislap ang mga mata. Hindi ko alam kung ano, ni kung paano, pero naniniwala akong ikaw ang susi. Ikaw ang makapagsasabi kung may kaligtasan pa para sa isang katulad ko. Ang tinig ni Ibrahim may halong pangungulila. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, umaasa itong may makikinig at maniniwala sa kanya. Sa pagdaan pa ng mga araw, paulit-ulit na nagtatagpo sina Amaya at Ibrahim sa gitna ng gubat. Noong una, mabigat ang bawat pag-uusap. Puno ng kaba, takot at lihim na paghihinala. Palaging nakahanda ang mutya ni Amaya at palagi ring kontrolado ang bawat kilos ni Ibrahim. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mabasag ang katahimikan ng dalawa. Natuklasan ni Amaya na ang aswang na ito hindi kagad sumusugod ni hindi lumalapit para sumalakay. Sa halip, nakikinig ito. Palaging pinakikinggan ang kanyang mga kwento at pangarap para sa baryo. Habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, binalot ng malamig na simoy ng hangin ang paligid. Napalingon si Amaya at nabitawan ang matagal na tanong. Ibrahim, bakit hindi ka nalang umalis? Kung sawa ka na sa lahat ng ito, bakit hindi mo takasan ang sumpa mo? Tanong ni Amaya. Matagal bago sumagot si Ibrahim. Tumingin ito sa tubig ng ilog, kung saan sumasalamin ang maputla niyang muka at ang kumikislap na mga mata. Hindi ganun kadali yon, Amaya. Ang dugo ng tao, para siyang apoy sa aking lalamunan. Kapag naaamoy ko, parang sinusunog yung loob ko. Gusto kong sumuko pero kapag kasama kita, para bang humuhupa. Parang may tinig na pumipigil sa akin. May lakas na hindi ko maipaliwanag. Pagpapaliwanag ni Ibrahim, natahimik si Amaya. Bumilis ang kabog ng puso. Hindi dahil sa takot kundi sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Hindi nito alam kung dapat ba siyang mangamba sa sinasabi ng aswang o maawa sa paghihirap nito. Isang gabi, habang magkahalong liwanag ng buwan at dilim ng kagubatan ang nilalakaran, napatigil bigla si Ibrahim. Amaya, kung sakaling hindi ko makayanan at kapag dumating ang gabi na magugutom ako at ikaw ang kaharap ko, pipigilan mo ba ako o tatanggapin mo kaya ako? Napatigil si Amaya. Sa kanyang mga kamay, ramdam ang mutya ngunit sa kanyang puso, may lumalaking tanong na hindi niya alam ang kasagutan niya. Ibrahim, hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan sa ngayon. At sa mga salitang yun, naramdaman ni Ibrahim ang katotohanang matagal nang iniiwasan, na kahit ang isang manggagamot na may pusong busilak, hindi sigurado kung may kaligtasan pang naghihintay sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na linggo. Habang ang ibang taga-baryo ay abala sa kanilang mga taniman at pang-araw-araw na gawain, si Amaya may bagong lihim na dala. Gabi-gabi, palihim itong lumalabas. Dala ang basket ng mga halamang gamot papunta sa kagubatan at palaging nagbabalik na may kakaibang ngiti sa labi.
Sa likod ng ngiting yon, naroon ang palaisipan na kahit siya'y hindi kayang sagutin ng buong tapang, ang pakikipagkaibigan at unti-unting pagkakalapit sa isang nilalang na tinatawag bilang halimaw, isang aswang. Bakit ako, Ibrahim? Dahil sa mga mata mo, hindi takot ang nakita ko doon nung una kitang nasilayan. May halong galit. Oo, pero may tapang at pagmamalasakit. Matagal ko nang hindi nakita yon sa isang karaniwang tao. Hindi naman lahat ng tao takot. Lahat may dahilan para bumangon at lumaban. Napangiti si Ibrahim. Bahagyang umangat ang matulis ng ngipin. Kung ganun, Amaya, tutulungan mo ba akong lumaban sa sarili kong pagkatao? Saglit na natahimik ang dalaga. Tinitigan ang mga matang kumikislap na parang mata ng hayop. Ngunit may kalalimang hindi kayang itago. Doon pa lamang napagtanto ni Amaya na nilalang si Ibrahim ng dilim. Subalit ang tinig at tingin nito'y may halong pagkatao. Isang pagkataong unti-unting humihingi ng saklolo mula sa kanya. At sa kalaliman ng gabi, matapos ang pagkikita ng dalawa, mahimbing na natulog si Amaya. Sa panaginip, nakita niya ang baryo na puno ng dugo, mga sigaw at bangkay na mga kababaryo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Ibrahim. Ang mga kamay ay puno ng laman at dugo, ngunit ang mga matay puno ng luha. Hindi ko kaya. Amaya, hindi ko kayang labanan ang sarili ko. Wika ni Ibrahim. Napasigaw na lamang si Amaya sa panaginip. Subalit walang lumalabas na tinig mula sa bibig. Ang lahat ay nagdilim. At bago pa ito lamunin ng bangungot, nagising siya na basa ng pawis. Nanginginig ang katawan. Kagad hinawakan ang mutya at mariing nagdasal. Ama, anong kapalaran ang nakaabang sa akin kung patuloy kong palalapitin ang nilalang na ito? Siya ba'y dapat kong tulungan o ang magiging kapahamakan ng lahat? Tanong ni Amaya sa sarili. Habang tumatagal, napansin na ng ilang taga-baryo ang kakaibang kilos ni Amaya. Si Aling Trina, matandang kapitbahay, ang unang nagkomento. Amaya, iha, bakit gabi ka na palaging umuuwi? May manliligaw ka ba at itinatago mo sa amin? Napangiti si Amaya, ngunit hindi sumagot. Nakaramdam ito ng kaba. Hindi niya pwedeng ibunyag ang tungkol kay Ibrahim. Pagsapit ng gabi, habang nasa gubat sina Ibrahim at Amaya, bigla nilang nadinig ang mga yapak at bulungan. May dalawang kabataan ang naglalakad. May dalang ilaw at parang may hinahanap. Amaya, may tao. Kailangan nating magtago. Nakilala ni Amaya ang mga tinig. Sina Jong at Sam, mga anak ng mangingista. Naroon ang kasiyahan sa kanilang mga boses. Nadinig mo ba yung balita? May aswang daw dito sa gubat. Hanapin kaya natin. Oo, pero bulong-bulungan ngayon sa baryo. Baka raw kasama si Amaya sa mga nilalang na yun. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amaya. Nais niyang lumapit at itama ang nadinig, sapagkat alam niyang delikado, kaya't nagpa siya na lamang manahimik. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si Ibrahim. Nadinig mo ba yon, Amaya? O di ba naman ikaw, nadadamay na?
Umigpit ang hawak ni Amaya sa basket na dala. Wala silang karapatan na sabihin yun. Hindi nila alam ang totoo. Pero darating din naman yung araw, malalaman nila ang lahat ng katotohanan. Habang nakaupo sa tabing ilog, nagpasya si Amaya na itanong ang matagal na niyang gustong malaman. Ibrahim, kailan at paano ka naging aswang? Matagal na natahimik si Ibrahim. Ang mga matang palaging puno ng lakas, tila biglang nangulila. Noon bata pa ako, kagaya ng mga kabataan sa baryo mo, isa lamang akong hamak na anak ng magsasaka. Pero isang gabi, sinalakay ang aming tahanan ng mga nilalang na hindi ko rin maintindihan. At ako na lamang ang natira. At para mabuhay, pinili nila akong gawing isa sa kanila. Nung una, nilalabanan ko pa. Pero habang tumatagal, naging normal na lang sa akin ang lahat. Hanggang sa isang araw, nakalimutan ko na ang sarili kong pangalan. Sa hinaba-haba ng panahon, bakit ngayon mo lang gustong magbago? Dahil sa napakahabang panahon, naniwala akong wala nang saysay ang lahat. Isa na lamang akong aninong nabubuhay sa dilim. Walang silbi kundi ang manakmal at manira. Pero nang makita kita, Amaya, naalala ko na minsan naging tao rin ako. May pamilyang yumakap sa akin ng walang takot. At sa mga mata mo, muling bumalik ang alaala na maaari pa palang may makakita sa akin. Hindi bilang halimaw, kundi isang nilalang na naghahangad mabuhay ng payapa. Pagpapaliwanag ni Ibrahim. Ngunit hindi maiiwasang may mangyaring kakaiba. Isang gabi, nagising si Amaya sa malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Nagkakagulo ang mga residente sa baryo dahil may batang nawawala. Kagad lumabas ng bahay si Amaya. Nakita ang mga taong nagtitipon. Ayon sa mga nakakita, may isang nilalang na dumagit sa bata at dinala papasok sa kagubatan. Si Amaya, bagamat natatakot, nagmamadaling sumunod sa gubat. At nang makarating sa loob, nakita niyang duguan ang mga dahon at may mga yapak na hindi pangkaraniwan. Ibrahim? Paglingon niya, naroon nga si Ibrahim. Nakalubog sa dilim, nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nanginginig ang mga kamay, mahigpit na nakasapo sa sariling dibdib. Tila pinipigil ang matinding gutom na nais kumawala. Ang mga matay namumula, subalit may bakas ng paghihirap at pagsusumamo. Amaya, maniwala ka sa akin. Hindi ako ang kumuha ng bata. Pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ako ang may gawa ng bagay na yon. Papalapit na ang yabag ng mga taga-baryo. May dalang ilawan at sibat. Hinahanap ang aswang na dumagit sa bata. Amaya, tulungan mo ko. Wala akong kasalanan. Napatitig si Amaya sa kanya. Sa isang iglap, napagtanto niyang nasa gitna na siya ng apoy. Kailangan niyang pumili. Tiwala sa isang aswang o tiwala sa mga kababaryo. Mula sa malayo, nadinig na nila ang sigawan ng mga taga-baryo. Hanapin ang mga aswang. Huwag niyong palalampasin ang nilalang na yan. Patayin kagad natin! Hawak ni Ibrahim ang balikat ni Amaya. Ang mga matay puno ng takot at pagmamakaawa. Amaya, kung hindi mo ko may pagtatanggol laban sa mga kababaryo mo, wala na akong ibang mapupuntahan. Napatitig si Amaya sa kanya. At sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang isang nilalang na hindi nagmumukhang halimaw, kundi isang taong takot na takot maiwan mag-isa. Gabi ng kaguluhan, ang mga ilaw ng mga taga-baryo ay kumikislap sa gitna ng dilim, kasabay ng mga sigaw ng galit at takot. Ang hangin ay puno ng usok mula sa mga sulo, at ang bawat yapak ay naglalapit sa kinaroroonan nila Amaya at Ibrahim. Amaya, magtago ka na. Malapit na sila. Mahigpit ang hawak nito sa braso ng dalaga. Hindi. Kung tatakas ka, lalo lang silang maniniwala na ikaw talaga yung dumagit sa bata. Mula sa malayo, nadidinig na nila ang mga tinig. Doon, may anino sa may punong kahoy. Dali, baka makawala pa. Ibrahim, makinig ka. Kung gusto mong magbago, ito ang una mong pagsubok. Huwag kang tatakbo. Hayaan mong ako ang magsalita para sa'yo. Umigpit ang panga ni Ibrahim. Napakuyom ang kamao. Kita sa mga mata ang pag-aalangan. Ang takot na baka sumuko siya sa sariling kalikasan. Ngunit sa huli, sumang-ayon din ito. Hindi nagtagal, nagsidatingan ang mga taga-baryo. May hawak-hawak na sibat, gulok, at kung ano-ano pang mga sandata. Nangunguna sa hanay ang pinakamatanda at ginagalang sa baryo, si Mang Tonyo. Amaya, umalis ka riyan. May halimaw sa tabi mo. Hindi ho siya halimaw, Mang Tonyo. Hindi ho siya yung dumagit sa bata. Nagkatinginan ang mga tao. May halong pagdududa at galit. Ano bang pinagsasasabi mo, Amaya? Isa yang aswang. Nalinlang ka na yata. Yan ang pumapatay sa mga hayop at tao dito sa ating baryo. Kung hindi ka aalis, isasama ka na rin namin. Hindi pwedeng protektahan ng ganyang nilalang. Makinig ho kayo sa akin. Kung siya yung kumuha sa bata, bakit nandito siya sa tabi ko ngayon? Kung aswang siya na walang awa, sana matagal na akong patay. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay halatang naguguluhan, ngunit karamihan ay sarado ang pag-iisip. Hindi sapat yan, Amaya. Ang dugo sa dahon, ang yapak, lahat ay nagtuturo sa kanya. Napatitig si Amaya kay Ibrahim. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at sa unang pagkakataon, nagmukha itong isang batang naipit sa dilim ng maling akusasyon. Kung papatayin niyo siya, ako muna ang unahin niyo. Dahil kahit anong mangyari, hinding-hindi ko siya pababayaan. Hanggang sa mula sa kailaliman ng gubat, nadinig ang malakas na hagikgik. Isang figura ang lumabas mula sa dilim. Isa ding aswang. Subalit mas mabangis, mas halimaw ang anyo. Ang mga matay mapupula at sa kamay nito'y hawak ang dugo ang peraso ng damit ng nawawalang bata. Ito ba ang hinahanap niyo? Natigilan ang mga babae. Ang mga kalalakihan na may kagad nagtutok ng sibat. Ngunit bago pa makakilos ang lahat, tumakbo si Ibrahim at hinarang ang nilalang. Ako ang tunay na hinahanap niyo. Ibrahim, kaya mo bang ipagtanggol ang mga taong kinamumuhian mo? Nagpantig ang tenga ni Ibrahim. Biglang umatungal ng malakas. Nilabas ang mga pangil. Ngunit imbes na umatake sa mga tao, sinalubong niya ang nilalang. Nagtagpo ang kanilang makuko at sumambulat sa buong gubat ang ingay ng kanilang sagupaan. Nagsitalsikan ang mga dahon at nagliparan ang mga sanga.
Napaatras sa mga tao. Natigilan dahil sa nasasaksihan. Isang aswang na pinoprotektahan sila laban sa isa pang mas mabangis na nilalang. Ibrahim, mag-iingat ka. Amaya, huwag kang lalapit. Huwag mong isugal ang sarili mo. Mula sa gitna ng sagupaan, nadinig ang nakakapangilabot na halakhak ng kaaway. Ang tinig nito'y parang bulong ng gabi, malamig at nakakasulasok. Hindi ka na magbabago pa, Ibrahim. Isa ka pa ring halimaw kagaya namin. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin yon. Sa mga mata ni Ibrahim, nagliliyab ang determinasyon. Ang dating nilalang na puno ng pag-aalinlangan ay ngayoy puno ng tapang. Kung halimaw nga ako, pipiliin kong maging halimaw laban sa inyo at para kay Amaya. Sa pagbitiw niya ng mga salitang yun, muling nag-ugong ang banggaan ng mga nilalang. Para bang mismong dilim at liwanag ang nagsasalpukan sa gitna ng kagubatan. Mas lumala pa ang labanan. Ang mga kuko ng nilalang tumama sa balikat ni Ibrahim. Bumulwak ang dugo at napasigaw si Amaya. Ngunit hindi umatras ang dalaga. Sa halip, kinuha niya ang isang pirasong halamang gamot. Tinadtad, sabay bigkas ng orasyon na makakatulong pandagdag sa lakas at depensa. Itinapon niya sa kalaban. Bigla itong umusok habang sumisigaw sa sakit. Saglit na nakalapit si Ibrahim at binaon ang mga kuko sa dibdib ng kalaban. Bago ito tuluyang bumagsak, tumingin ito kay Amaya at Ibrahim. Hindi nyo kayang baguhin ang sumpa. Lahat kayo'y madadamay. At sa isang iglap, naglaho ito sa dilim. Iniwan ang katahimikan ng gubat. Matapos ang laban, nanatiling tahimik ang mga tao. Tanging paghinga ni Ibrahim at ang mahinang pag-iyak ni Amaya ang madidinig. Kung hindi ko mismo nasilayan, hinding-hindi ako maniniwala. Pero ngayong nakita ko na, Amaya, mukhang totoo nga ang mga sinasabi mo. Kung siya ngang tunay na halimaw, bakit niya tayo ipinagtatanggol? Nagbulungan muli ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang magpakita ng pag-aalinlangan dahil sa galit nila at may iilan pa ring hindi kumbinsido. Tumingin si Mang Tonyo kay Amaya. Hanggang kailan mo siya kayang ipagtanggol, iha? Sa harapan ng lahat, tumayo si Amaya ng buong tapang. Hawak ang sugatang balikat ni Ibrahim. Hanggang sa araw na mapatunayan ko na may pag-asa pa para sa kanya. Nagsialisan ang mga taga-baryo ng gabing yun. May halong pagdududa at pag-asa sa puso. Naiwan si Amaya kasama si Ibrahim sa gubat. Ibrahim, ang laki ng sugat mo. Halos lumuha ang dalaga. Bawat patak ng dugo ay parang sugat di na bumabaon sa kanyang damdamin. Ngunit ngumiti lamang si Ibrahim. Mahina ngunit totoo. Parang kay tagal na niyang hinihintay ang sandaling yun. Ngayon mo na ba ako tatanggapin, Amaya? Hindi bilang halimaw, kundi bilang isang taong pilit lumalaban. Napatingin si Amaya sa kanya. Sa mga mata ni Ibrahim, hindi na lamang siya nakakita ng dilim, kundi isang apoy na mahina, nagsusumikap na manatiling buhay. At sa gitna ng katahimikan ng gubat, naramdaman ni Amaya ang sariling tibok ng puso
mabilis at malakas. Nagsasabi na ang damdamin niya para sa nilalang ay higit pa sa awa at higit din sa pakikipagkaibigan. Lumipas ang ilang araw matapos ang laban sa gubat. Bagamat nagkalamat ang tiwala ng mga taga-baryo, pansamantala nilang hinayaan si Amaya at si Ibrahim. Gayunpaman, ramdam ng dalaga na hindi pa natatapos doon ang lahat. Sa maliit na palengke ng baryo, hindi maiiwasan ang bulong-bulungan ng mga tao. Alam niyo, si Amaya may kasama raw na aswang. Ay oo nga, pero sabi rin ng mga nakakita, ipinagtanggol daw sila ng nilalang na yon laban sa isa pang mas mabangis na anak ng kadiliman. Hindi naman tayo pwedeng basta magtiwala. Halimaw pa rin yun. Madidinig ni Amaya ang mga usapan habang namimili ng gulay. Hindi na ito nagulat. Alam niyang magiging sentro siya ng tsismis. At ang mas masakit, ramdam niya na unti-unti nang lumalayo ang ilan sa mga matagal nang kakilala. Pagka-uwi sa tahanan, sinalubong siya ni Aling Trina. Amaya, iha, nakita kong lumalaban siya para sa atin. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nilalang kayang magbago. Ingatan mo ang puso mo, iha. Baka masaktan ka lang. Napangiti si Amaya, ngunit malungkot ang mga mata. Aling Trina, minsan po, mas malinaw ang puso kesa isipan eh. Sa kubo ni Amaya, maingat na pinapahiran ng dalaga ng dinikdik na halamang gamot ang sugat sa balikat ni Ibrahim. Sa bawat dampi ng mga kamay, napapansin niya ang kakaibang bahid ng dugo nito. Nag-iiwan ng manipis na usok na mabilis ding naglalaho. Hindi maghilom kagad ang mga sugat mo, Ibrahim, ha? Hayaan mo na. Sanay na ako sa sugat. Pero hindi ako sanay sa isang taong nag-aalala sa akin. Natigilan si Amaya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At nang sandaling yon, para bang huminto ang lahat. Ang lamig ng hangin, ang huni ng kuliglig, ang pag-ikot ng oras. Sapagkat kagad din niyang iniwas ang tingin. Natatakot na mabasa ni Ibrahim ang damdamin na unti-unti nang tumitibok sa kanyang puso. Ibrahim, matanong ko lang, noong lumabang ka sa kapwa mo aswang, hindi ba yun mahirap para sa'yo? Para akong lumalaban sa sarili kong anino. Pero, alam mo, mas mahirap kung ikaw yung masasaktan. Kaya kahit anong mangyari, Amaya, uunahin kong protektahan ka. Wika ni Ibrahim. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iigib si Amaya ng tubig sa balon, nakadinig siya ng malakas na huni ng uwak. Pagkalingon niya, may nakatayo sa dulo ng daan. Isang figurang nakabalot sa itim, nakamasid sa kanya. Amaya, hindi ka dapat sumasama sa kanya. May kapalit ang lahat ng yun. Sino ka? Ngunit bago pa tuluyang makalapit, biglang naglaho ang figura. Iniwan ang malamig na hangin at ang uwak na lumilipad palayo. Kinilabutan si Amaya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad nang tumakbo pabalik sa kubo. Hingal na hingal at halos mabitawan ang dalang timba. Ibrahim, may nakita ako. Isang figura.
Parang anino na nakamasid sa akin. Wika ni Amaya. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim. Tumindig ang kanyang katawan. Sila yon, ang mga tunay na pinagmula ng sumpa, ang mga mas matatanda, mas makapangyarihan, at mas gutom kaysa sa akin. Ang ibig sabihin, hindi pa talaga tapos ang lahat. Hindi pa, Amaya. At kung nakita ka nila, Amaya, ibig sabihin, ikaw na ang susunod nilang gugustuhin. Alam ni Amaya na hindi na siya makakaligtas, pati na rin ang buong baryo, kaya kinausap niya si Ibrahim. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating maghanda. Hindi lang ako ang nasa panganib, kundi pati sila. Pero Amaya, kapag pinaglaban natin ito, lalo lang nilang makikita na kakampi kita. Baka ikaw ang pagbalingan ng galit ng buong baryo. Kung yun yung kapalit, tatanggapin ko. Hindi ko hahayaan na masaktan ng mga inosente. Sa unang pagkakataon nakangiti si Ibrahim ng may pag-asa. Alam mo, hindi ka kagaya ng iba. Kaya marahil, kaya kita minahal dahil ganyan ka. Tila huminto ang mundo para kay Amaya. Halos tumigil ang paghinga. Ang salitang minahal, tumama sa dibdib niya na parang sugat na nanunuot at gamot na nagbibigay lakas. Sabay na nagpahina at nagpatibay sa kanya. Ibrahim, huwag mong sabihin yan kung hindi mo kayang panindigan. Paninindigan ko, Amaya. Kahit ikamatay ko pa. Matapos yun, kinabukasan, dumating ang balitang kiniyanig ng buong baryo. 2 mangingisda ang natagpo ang wala ng buhay sa ilog. Walang laman ang tiyan at duguan ng leeg. Kagad nagtipon ang mga tao. Kaya sabi ko, hindi talaga sapat yung pagtitiwala Kaya nga, yung mga aswang na yun, sila ang may kagagawan. Dagdag ng iba. Muli, si Mang Tonyo ang pumagitna. Mga kababayan, nakita natin noong nakaraan na may isa pang nilalang na mas mabangis. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan nating maging handa. Habang nagkakagulo ang lahat, naroon si Amaya sa likod. Tahimik lamang na nakikinig. Ramdam ang bigat ng titig ng mga tao na tila siya rin ay tinuturing na kasabwat. Pagkabalik sa kubo, naroon na si Ibrahim. Seryoso ang muka. Amaya, sila na yun. Unti-unti na nilang sinasalakay ang baryo. At kung hindi natin sila haharapin, mas marami pang mamamatay. Nang gabing yun, taimtim na nanalangin si Amaya. Nasa harapan ng maliit na altar, nakapatong sa ibabaw ang ilang dahon ng insenso at ang mutsyang palagi niyang dala. Sa tabi nito, naroon ang mga kasangkapang iniwan ng yumaong ina. Ang mga lumang bote ng langis, pinatuyong halamang gamot, at mga piraso ng tela na may nakaburdang dasal. Ina, kung nadidinig mo ko, bigyan niyo ho ako ng lakas. Hindi ko alam kung tama bang ipaglaban ng isang tulad niya. Pero sa puso ko, nararamdaman kong may natitirang kabutihan sa kanya. At kung siya man ang dahilan ng kapahamakan ko, tatanggapin ko. Sa dilim ng kubo,
Lumapit si Ibrahim at marahang hinawakan ang balikat ni Amaya. Amaya, hindi ka nag-iisa. Kung lalaban tayo, sabay nating haharapin ang hamon. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nadinig ang mga sigaw mula sa baryo. Tumakbo si Amaya at Ibrahim papunta sa pinagmumulan at dito nakita ang nakakatindig balahibong tanawin. 3 nilalang nakahawig ni Ibrahim. Mas matanda at mas malupit ang anyo. Ang mga matay pulang nagliliyab at ang mga kukoy mahaba na parang pangil ng hayop. Amaya, nandito na sila. Maghanda ka. Bago pa makagalaw si Ibrahim, nagsalita ang isa sa mga nilalang. Ang tinig ay malalim at mabigat. Ibrahim, bumalik ka na sa amin. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa isang tao. Hindi ka nababagay sa kanila. Napatingin si Ibrahim kay Amaya at dito nagsimula ang pinakamatinding laban ng buhay. Hindi lamang laban sa mga halimaw na katulad niya, kundi laban sa tanong kung saan nga ba talaga siya nababagay. Bumigat ang hangin sa gabi. Puno ng amoy ng dugo at usok mula sa mga sigaw ng mga taga-baryo. Ang 3 matatandang nilalang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang si Ibrahim at si Amaya nakaharap sa kanila. Ang lahat ng tao'y nagtatago sa kanilang mga tahanan, nanginginig, nagdarasal na sana'y matapos na ang gabing yun. Ibrahim, sawa na kami sa iyong pagtakbo. Ang dugo mo'y sa amin pa rin babalik. Sumama ka na at kakalimutan naming pinagtanggol mo ang may hinang to. Ngunit mariing humakbang si Ibrahim. Hawak ang matalim niyang kuko. Hindi na ako sa inyo. Kung kailangan kong maging taksil, tatanggapin ko. Dahil dito ko nakita kung ano ang tunay na buhay. Dumagundong ang halakhak ng isa pang nilalang. Tunay na buhay. Sa isang mangmang na babae, gagamitin ka lang niya, Ibrahim. At kapag namatay siya, saan ka pupulutin? Sa basurahan ng mga tao. Dito na nag-init ang dugo ni Ibrahim. Hindi mo siya pwedeng galawin. Ako ang makakalaban mo. Mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang. Mahaba ang kuko at matalimang pangil. Sa isang iglap, nagtagpo ang lakas nila Ibrahim at ng mga nilalang. Nagbanggaan ang mga kuko. Naggalat ang apoy ng pagkakabangga. Kagad namang kumilos si Amaya. Hawak ang maliit na pulang supot na mga halamang gamot na inihanda. Ipinahid niya sa palad ang langis na may halong bawang at tuyong dahon. Nang sumugod ang pangalawang nilalang, mabilis itong pinahid sa balat ng halimaw. Sumigaw at nagliyab ang balat na parang sinunog ng apoy. Nagulat ang nilalang. Hindi makapaniwala na isang mortal ang makakapanakit sa kanya. Walang iyakang babae ka. Ito ang nararapat sa'yo. Mabilis itong humakbang. Handang sugurin si Amaya subalit kagad humarang si Ibrahim. Sinalo ang pag-atake gamit ang sariling katawan. Tumilapon sila pareho at bumagsak sa lupa. 2 na lamang ang natitira. Ang pinakamatanda sa kanila ay umamba ng malakas na sumpa. Isang puwersa na nagdulot ng pag-ikot ng hangin. Biglang bumigat ang dibdib ni Amaya. Pakiramdam ay tila hinihigop ang hininga.
Hindi mo siya maaagaw sa amin, Ibrahim. Ang dugo niya ang kabayaran ng iyong pagtataksil. Hindi. Walang makakakuha kay Amaya. Ako ang kalabanin niyo. Sumigaw si Ibrahim. Mabilis na sumugod. Nagbanggaan sila. At sa gitna ng kaguluhan, parehong sugatan at hinihingal ang dalawang nilalang. Napansin ni Amaya na habang tumatagal, humihina na si Ibrahim. Ang sugat mula sa nakaraang laban, muling bumuka at ang dugo'y patuloy na umaagos. Ibrahim, hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mong gamitin ang sinabi mo sa akin noon. Gamitin mo ang puso mo. Napangiti si Ibrahim kahit duguan. Kung puso ang puhunan, Amaya, ito na ang lahat ng akin. At sa huling pag-atake, sinunggaba ni Ibrahim ang pinakamatandang nilalang. Sabay baon ng sariling mga kuko sa dibdib nito. Kasabay nun, bumaon din ang pangil ng nilalang sa kanyang leeg. Sa huling lakas ni Ibrahim, hinila niya ang nilalang at pinasok sa sariling katawan gamit ang sumpa ng kanilang kalahi. Nagliyab ang buong paligid at sa isang ilap, parehong naglaho ang nilalang at si Ibrahim. Iniwan ang abo na nagkalat sa hangin. Matapos ang matinding pagtutuos, unti-unting lumabas ang mga tao. Gulat na gulat sa nasaksihan. Habang si Amaya, nakaluhod sa abo, umiiyak at nanginginig. Ibrahim, bakit mo ko iniwan? Lumapit si Mang Tonyo sa dalaga. Nilagay ang kamay sa balikat. Sigurado ako, Amaya, na ginawa niya yon hindi bilang halimaw, kundi bilang tao na natutong magmahal. Huwag mong kakalimutan yon, Amaya. Sana'y manatiling buhay si Ibrahim sa iyong puso. Wika ni Mang Tonyo. Lumipas pa ang mga araw at muling bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa baryo. Habang si Amaya patuloy sa panggagamot, subalit sa kanyang puso at isipan, nakabaon ang pag-asang muling makikita si Ibrahim. Palagi itong umakyat sa kabundukan. Hinahabol ang mga alaala ng tinig. At doon, sa bawat pag-ihip ng hangin, nadidinig niya ang tinig na bumubulong na hindi ako aswang kapag ikaw ang pinili kong ipaglaban. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.